Talagang kinaarma, alam po ninyo, yung ginawa ng mga Nograles, yun ang pinakamataas na pagtatraidor, pinakamataas na antas ng pagtataksil. Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya, ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga ang mga pulis eh. Talagang kinaarma, alam po ninyo, yung ginawa ng mga Nograles, yun ang pinakamataas na pagtatraidor, pinakamataas na antas ng pagtataksil, ng kawalan ng katapatan. Biro nyo, yan po mga Nograles na yan. Di ba, despite the fact na yung kanilang nasirang ama, may he rest in peace, siniraan ng dating Pangulong Duterte sa Davao. At pati na ang pamilya niya, siniraan. Hindi ko siya ginantihan. Pinatawad siya. Pagkatapos, kinuha niya pa yung anak, yung si Carlo, ginawang cabinet member. Madalit sabi, despite doon sa ginawa ng kanilang ama, kinupkup niya ang mga Nograles. Pero tingnan niyo, anong ginawa? Kaya pa na-appoint niya sa Marcos dahil din sa kanyang pwesto sa kabinete. Ang ginawa niya, nag-resign at nilabanan si Presidente Duterte. Yun naman kapatid, si Migs, nakapanghihinayang din. Dahil, tingnan niyo ang ginawa nito. Ito, dati may programa dito sa SMNI. Alam naman natin Yes. kung bakit ng programa yan. Dahil nga kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagturo pa yan sa eskwelahan. Yan sa Davao, sa KOJC College of Law. Pero alam ginawa niya, siya ang unang-unang sumira sa katauhan ng Pastor Kibuloy, pati ng SMNI. Pinatanggalan niya. Hindi ba kaya tingnan niyo ang SMNI halos mawala na sa aire. Madalit sabi, yung ginawa sa kanila, yun talagang parusa sa kanila ng tadhana, parusa ng mga butante. Ang kakapal kasi ng mukha nila. Yan ang sinasabi natin. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, ay walang katapusan. Kaya dumating na ang katapusan nila. Palagi ko hindi na sila makakaahon. Hanggat ang mga Duterte naririyan, sa tingin ko, alam nyo, ako, pupusta ako sa inyo. Hihingi ng ano yan, hihingi ng reconciliation, ng patawad, para makabalik. O yan naman ang gagawin yan. Ganyan talaga. Kung baga, alam nyo sa Bicol, ang nanay ko, pag meron kang ginawa, kasalanan, at ikaw ay nakaarma, naparusahan ka, ang sinasabi niya sa Kastila, merece. Merece. Anong ibig sabihin? Deserving yung ginawa mo. You deserve that punishment. Kaya merece. Or kung kay dating Pangulong Duterte pa, tagam, deserve at tagam. Attorney Sal, sa tingin mo ba ay mapapatawad pa sila ng mga Duterte, especially ni former President Duterte, for the second time? Kasi nagawa na niya magpatawad ng isang beses. Mayroon pa bang pangalawa? Unang-una, si Presidente Duterte kasi hindi mapagiganti. Mabait siya katutubong mabait ang kanyang puso. Gaya lang ginawa, siniraan ng pamilya niya, pero pinatawad niya pa rin. Ang maaaring hindi magpatawad sa kanila ay ang mga botante dyan sa Davao. Hindi nila makakalimutan yung ginawa. Patatawarin sila ng Pangulong Duterte, pero sa tingin ko hindi na makakabalik. Sa pwesto yung mga yan. Arurusahan niya ng mga botante. Paano naman Merece. kaya yung mga anak, Attorney Sal? Mapagpatawad ang ama, pero paano naman kaya yung mga anak? Yung mga anak nito, mga anak ni Former President Duterte. ewan ko kung mapapatawad pa sila. Alam mo, usually yung mga anak, mas ano yan, mas matitindi. Mas masakit kasi sa mga anak na makita na inaapi, sinisiraan, winawalang hiya, tinatraidor ang kanilang magulang.
Kaya mas matindi ang balik ng mga anak sa mga nanira sa kanilang magulang. Senator Bato, may alukhong reconciliation si Pangulong Bongbong Marcos and you've already said na kailangan ipakita ang kanyang sincerity. Paano niya maipapakita ang sincerity? Ano ho ang hinihiling ninyo? Si Attorney Sal Panelo, ang sabi po niya, dapat mapauwi si FPRRD. Tingin niyo ho ba dapat din po bang mangyari ito o may iba ho kayong kondisyon na nakikita o hinihingi sa Pangulo? Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero na, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kaya sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Sabi nila walang jurisdiction pero ngayon ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel diyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? May ginagawa ho ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga ang mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porque retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo na yung buhay niya na kanyang dinedicate diyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit ay damay kayo sa kaso. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigators ang nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga. Sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung ganun. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad.